Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Emmanuel o Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong December 9. And for today, we are going to talk about kung ano ang pinagkaiba ng pardon at amnesty. And this relates to the topic of Jesus being the Lamb of God. Now, bakit Lamb of God, no? Well, if you remember, ang dinidiscuss natin sa ating daily devotions ngayon ay yung iba't ibang aliases or identities ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil lahat ng identities na to ay mayroong symbolism na nagpapakita ng kanyang ginawa para sa atin at sa pagmamahal niya. Now, Jesus is called the Lamb of God because in the old times, no, in the Old Testament, they used animals as ritual material para mawalang sala yung kanilang mga kasalanan. Kumbaga, inaalay nila yung buhay ng mga hayop, specifically, most prominently, yung lamb, upang yung kanilang kasalanan ay hindi maparusahan dahil nga doon sa lamb na pinatay nila. Kumbaga, yun yung parang sumalo, no? Kasi yung mga animals naman, hindi sila nagkakasala, no? Kasi they don't have the consciousness for that. So, kapag pinatay mo daw po yung isang lamb in your stead, hindi ka paparusahan ng Panginoon. Yun yung sa old times. And isa rin yung symbolismo sa kung ano yung gagawin ni Jesus para sa lahat ng katauhan. Now, calling Jesus the Lamb of God declares that He is the perfect sacrifice who takes away sin completely and finally. And His sacrifice secures full forgiveness, fulfills God's redemptive plan, and guarantees the salvation of those who trust in Him. For it is said in John chapter 1 verse 29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So grabe, no? Talaga makikita mo sa Biblia na yung correlation ng lahat ng stories nandun. And yung mga prophecies talagang nagkakatotoo. Because Jesus is the Lamb of God. He became that for us. He became the substitute. Para tayo, imbes na tayo yung magkaroon ng parusa, siya yung dumanak ng parusa na yun para sa atin. And being the Lamb, Jesus obliterates our sins. Ibig sabihin po nito, hindi na nakikita ni God yung ating kasalanan. Binigyan niya ng amnesty yung mga kasalanan natin. Hindi ibig sabihin na ito na nakalimot na yung Panginoon because God is all-knowing, hindi siya makakalimot. But it means na kahit aware siya, hindi niya na paparusahan pa. Hindi niya napapansinin. That's the redemptive power of Jesus. Na yung dapat na parusa sa atin, sinalo niya para mapawalang bisa yung ating hindi pagsunod, yung ating patuloy at patuloy na pagkakasala. That is why the Lamb provides us amnesty. So do not just give pardon. Give amnesty. Lalong-lalo na sa mga taong nagkasala sa atin. Kahit sabihin natin nagkasala sila sa atin, sila yung dapat na mag-sorry. No. Hindi mo na dapat pansinin yun. As much as you can, you should forget and forgive. Karamihan kasi, no? Sinasabi, forgive but don't forget. Well, it is said here that you should give amnesty. Not necessarily na magkaroon ka ng amnesia. It just means na kahit na anong mangyari, hindi mo na dapat i-bring up pa. Hindi kakalimutan ng isip mo, pero kakalimutan ng puso mo. No? That's amnesty. That's my own perception of having amnesty towards a person. Pagkakaroon ng pagkakalimot ng puso sa galit towards someone that did you wrong. Delete every record of wrongs. Ganon yung pagmamahal na binigay sa atin ng ating Panginoon. So we, as His faithful believers, should exercise that type of love as well. Minahal ka ng ganong pamamaraan ng Panginoon. Bakit mo yung pagdadamot yung ganong type of love sa ibang tao? Hindi ba't
tayo dapat yung maging modelo. Dapat tayo yung magpakita na itong pamamaraan ng Diyos ay ang dapat sundin ng lahat. Na dapat yung kingdom culture, yun yung sinasagawa natin sa buhay natin because yung kingdom culture yung siyang magpapataas ng ating kalidad ng buhay. So devote yourself to following Jesus. Paano? Kapag ikaw ay nagpapatawad, don't just give pardon. Give amnesty. Let your heart forget the anger, the resentment that you hold. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.